Okay, mayong aga naman sa aton tanan. Kamusta na kamo sining aga? Isa naman liwat ka matahom kag maayo gid nga aga. Ang ginpabatyag naman sang Ginoo sa aton. Kadin agod nga aton ma-experience ang bugana kag tuman nga bugay sang Dios sa aton nga kabuhi, no, sa matag adlaw gid nga tanan. Kani sa aton dira nga mga maukod nga mga tagpalamati sa kanginan. Mayo gid nga aga sa inyo tanan. Sa ganitong sitwasyon, ngayon ko lang nalaman na aking nasayang ang panahon. Iba't ibang sakit ang nararamdaman ng aking buong katawan, at ito'y sanhi ng mga kasalanan. Hindi pa nga huli kung magsisisi, kung nais. Mayong nga aga naman sa kay Brad Samuel Tiad. Good morning, Pastor. Good morning. Thank you, good Brad. Thank you for always watching. Kag salamat gid sa imo man padayon nga pag pangamuyo sa aton, no. Kamusta nga aton nga audio? Sa mga bisyo, Okay lang ba lang aton nga audio sining aga? kailangan tanggapin si Kristo. Sa aton nga mga kaupdanan sa Life Road Broadcast Minister or Ministry sa pagbangon ni Pastor Pete Itabag. Kag Pastor Johnny Dayuno mayong nga aga. Sa aton nga mga broadcasters. Ko lang nalaman na Good morning sa kay Pastor Joy Praba. Asa subong daw pinitla pata daw ano ini man. iba't ibang sakit ang nararamdaman ng aking buong katawan. Pastor Juniper Arnibal, good morning kay Pastor Roy Kalumag. Mayong aga dira about kay kamusta dira, no? Loud and clear, Pastor. Thank you so much. Kay Pastor Tabligan, mayong aga man dira, no? Sa may San Jose, Tabligan family. Mayong aga dira sa inyo. Salamat sa inyo para nga pagpamati. And also, Bianan family, ba mayong aga dira kay Ma'am Helen Pantunyal. Good morning, Pastor. God bless. Good morning, Ma'am. God bless you. Padayon lang gid, ano? Sa mga bisyo, Medyo hindi man namin subong ang aton nga internet, no? Amo na ding amon mo kun aga. Ang amon nga wifi man kuno ni, pero why man signal. Ano na lang ni. Good morning, Pastor. Ang Diyos gid, no? Rod Banggay, ma'am. Good morning. Kaya salamat gid noon. Doon tayo ng comment, hindi ko makita. And also good morning sa kay Pastor Roy Kalumag. Amon ning pinakagwapo namon nga biyan. ng aking buong katawan, at ito'y sanhi ng mga kasalanan. Okay, nga mo rin internet nga wifi. Gapay-pay lang, way katiyog. Ano nagoro? Good morning sa kay Pastor Richard Dinobata. Lorilyn, good morning, Pastor. Good morning. Hoy, good morning gali dira no sa kay Kagawad Saldi Hiraldino and Mrs. Ruth Hiraldino. Dira iya sa may baras dako, mayang aga landa, may lang pag puro pangapi kag puro pamati. Kaya sa tanan nga mga pumuluyo sang barangay Bantayan, mayo gid nga aga sa inyo tanan. Nalulong sa ganitong sitwasyon, ngayon ko lang nalaman na aking nasayang ang panahon. Iba't ibang sakit ang nararamdaman ng aking buong katawan, at ito'y sanhi ng mga kasalanan. At ito'y sanhi ng mga kasalanan. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM nga nagapalayag gikan sa kabukiran sa Bantayan B, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang katuyuan sa Bantayan Community Radio amo ang pagpalapnag sa mayang balita sa aton Ginoong Hesukristo. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM.
Mayo nga aga, hamyan, welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdom sa pulong sa Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Upod sa inyo alagad sa kahanginan, Pastor Arnel Midis. Okay, sa liwat mayong aga, kag ari naman kita sa aton nga programa. Kag dalayawon na Ginoo sini nga aga sa diin magkapakigupod naman kita sa inyo. Sa inyo tag sa ka mga panimalay kag kun sa diin man kamo karon niyo. Dalayaw na Ginoo nga ini nga programa mangin kaupod naman ninyo sa sinigid nga kagahon. Sa aton nga pagpamalandong sa iyang mga pulong, magabasa kita diri sa Hebrews chapter 12 beginning verse number 1 kag verse number 2. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, kung nanungod sa aton ginalibutan kita sang madamo nga mga saksi. Gani pagkauklasanta ang aton kaugalingon sa tanan nga mga nagasablag sa aton. Kag ang sala nga nagaugakom sa aton. Kag dalaganon ta nga may pagbatas ang palumba nga ginaatubang naton. Hindi ta pagibutang nga aton panulok hindi ta pagibulag ang aton panulok sa kay Hesus nga sa iya nasandig ang aton pagtuo halin sa ginsuguran tubtob sa katapusan. Ginbatas niya ang mga pag-antos sa cross, kag wala niya pagsapaka ang kahuluyan. Sa pagpanginmatay paagi sini, tungod sang kalipay nga nagahulat sa iya, kag karon nagalingkod siya sa tuo sang trono sang Dios. Ang Ginoo gid magapakamayo sa iya mga pulong nga aton ginbasa sinigid nga aga. Amay nga langit non Dios nga gamhanan, nagadayaw kag nagapasalamat kami sini nga aga sang imo nga kaayo kag katutom sa amon nga kabuhi nga sa diin Ginoo ikaw nagupod, ikaw nagbantay, ikaw nagtipig sa amon sa bug-o sa gabi sa among pagpahuway. Kag salamat sa bagong adlaw nga gindugang naman nimo karon Ginoo sa amon. Lord, ikaw gid magabulig bisan pa Ginoo sa may mga problema, may mga kabug-atan sa ilang kabuhi. Kabay pa Ginoo nga ikaw maga-comfort, magapamag-an. Kabay pa Ginoo nga hindi sila magbulag, kag hindi sila magpalayo sa imo. Kundi magdangop kag magsalig ka magpanawagid lamang sa imo. Kani Lord, salamat gid sini nga aga. Kag bisan pa ang mga estudyante namon ikaw magaupod, mga maestra namon ikaw Ginoo magabulig. Kabay pa Ginoo nga ini nga adlaw mangin isa kadako ang pagpakamayo sa amon sa tagsa ka mga kabuhi. Gamitan mo lagad, gamitan mo pulong nga mangin dako ang comfort karon sa amon. Amon pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Dios ka personang manuluwas. Amen. Okay, sa liwat mayong aga kag welcome gid no sa aton nga programa ang pagpanumdom sang pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton nakabuhi. Now, sini nga aga ang aton bagatunan na mao ginatawag running the race of faith. Ang Christian life or ang Kristiyanon nga pagkabuhi ginkomparar ini sa ginatawag pagdalagan o kon palumba. Kaga ining palumba nga hampang or ining palumba nga games no kinahanglan ini sang ginatawag discipline. Kay manti kung mag-interact sa palumba kag wala ka disiplina sa imong kabuhi, wala kita disiplina sa aton kaugalingon, sayang ang aton nga pag-intra. Ang isa pagid nagakinahanglan ini sang focus. May disiplina, may focus. Kag ikatatlo nagakinahanglan ini sa ginatawag endurance. Ang palumba nga ginatawag. Now the Hebrews of the writers of Hebrews nagahatag karon sa aton sang pipila ka mga guidance kung paano kita nga magapabilin nga matutom sa ginatawag naton spiritual race. Ari diri no? Sini nga aga. Now una sa aton nga pagpalumba or sa aton nga pag-intra sining ginatawag race or pagdalagan, sa ginatawag spiritual life, diri sa verse 1 ari makita nato siling niya kung nanungod sa aton ginalibutan kita sang madamo nga mga saksi. Bot sing anon makabianan makita naton we are surrounded with the cloud of witnesses. O no? Kay ti damo nang damo na daang nagalantaw. Hindi kung mag-intra ka bisan sa mga basketball, sa mga boxing, labi na gid sining ginatawag naton pagpalumba, damo na yasang nagalantaw sa palibot. Now, sino bala ining mga cloud of witnesses? Kung nato lang tawon diri, it refers to the heroes of faith. Dira sa Hebrews chapter 11, no? Damo dira.
Ara dira ang mga heroes of faith nga sa diin amo ang nangin cloud of witnesses nato, no? Madamo dira. Oh, ara dira sanday Enoch, ara anda sanday Cain. Oh, anda damo dira, no? Madamo pa dira, no? Enoch, sino Abraham, ara dira, Isaac, si Jacob. Oh, madamo dira nga si Noe. Oh, di ba? Ara dira mga heroes of faith. Amo ini nga aton mga cloud of witnesses. Masiling ka gani cloud of witnesses, amo ni sila ang nagalantaw sa aton. Amo ning mga masiling naton naga-encourage sa aton. Ini mga heroes of faith, ano bala sila sang una? Ho? Ini bala naging matutom sila sa alagad sa Ginoo bisan pa may mga kabudlayan. Nangin madinalagon sila sa pag-alagad sa Dios. Amo ning mga heroes of faith, ini mga cloud of witnesses, amo ning nagalantaw. No? Kaga ikadua, hindi lamang amo ini sila mga, it refers to the heroes of faith, ang ila sini mga testimony, amo ang naga-encourage sa ato nga magpadayon. Mga testimony nila sa ila kabuhi. In fact, kung sa kamudlay lang, mabasmudlay nila nagyan kisa atong subong. Atong subong ya, ano lamang lang mga kamudlayan atong subong? Amulan ni ang kapigaduhon, amulan ni ang kakulangan, or kakulangon sa mga pinansyal nga mga bagay. Amulan ni ang mga balatian, mga problema. Amulan ni ang subong ang aton nga nasugata sila hindi. Madamo ang mga paghingabot. Tanan nga kabudlayan na agyan nila. Kaga sa ila iya nga pagkaboy at that time may tuman nga kabudlayan. Ang ila testimony amo ang nagatulod, nagapaligon, nga ikaw kag ako dapat gid magpadayon mga kabyanan. Kag hindi lamang ini sila ang mga cloud of witnesses, amo ini sila ang naga-expectar nga ikaw kag ako magapadayon. Amo ini sila ang nagahulat nga ikaw kag ako magapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Amo na blang isa ka istorya, no? Nga may isa ka ginpadala nga maga-intra sining palumba. Halos ang tanan nakatapos na, nakadungka na, pero may isa pa nga nabilin. Bisan siya nga isa pinakaulihi, pero gindungka niya gid, ginpadayon niya gid. Anong rason? Kaya sila niya ginpadala sa sang iya nga pungsod, agod nga tapuson ang palumba. Kaya mahakon mo na. Sabot si nga nun mga kabyanan, o nagidiri. Sa aton nga pagkaboy spiritually, madamo ang aton ginatawag mga encouragement sa aton na kaboy. Amo ning mga heroes of faith. Mga nag-una sa aton. Mga nagkalamatay na nga nangin matutom sa pag-alagad sa Ginoo. In fact, may mga ginikanan gani, no? Mga lulo, mga lula nato sa una nga nangin matutom sila sa pag-alagad sa Ginoo. Gawala sila naguntad. Nagpadayon sila. Sa una gani kon ang pag-alagad sa una, ang pagsimba gani, tuman kalayo mo. Galakat lang, kilometro ang ginalakad. Hindi sila nga tunga sa kilometro, 100 meters, hindi Tag 3 kilometers, 4 kilometers, 5 kilometers, lunang pangdalan, pero kapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Karon niya nga highway ng dalan, may salakyan pa, may motor pa. Ang iban gani nga mga kasimbahanan, mga aircon pa. Pero nang hindi kita magapadayon. Ina bala tungod sa mga discouragement? Ina bala tungod sa mga problema? Sabihan, dumdumo na ito ng mga heroes of faith. Dumdumo na ito ng mga cloud of witnesses. Kung ano ang kabudlay, nga ilan na agyan, habang nagpadayon sila sa pag-alagad. Sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, always remember, we are not alone. We are not alone. Wala kita nag-aisahan nun. Wala kita nag-aisahan nun. Madamo nga mga nag-una sa aton nga nagamatutom kag nagpadayon gid sa pag-alagad sa Dios. Amo na mga kabyanan. Ikaduha nga makita naton diri, not only cloud of witnesses, makita bagid naton diri. Sila nga, kung hanungod sa aton ginalibutan kita sang madamo nga mga saksi,
gani pagahuklasan ta ang aton kaugalingon sang tanan nga mga nagasablag sa aton. Let us throw off everything that hinders in the sin that so easily entangles us. So ikadua, una dito, the cloud of witnesses. Ikadua diri, the call to lay aside hindrances. Ang pangabay, ang panawagan sang pulong sang Dios nga isikway naton ang mga bagay ka mga butang nga nagapugong, nanginsablag sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Tuod no? Madamo abi sa mga nagasablag sa aton sa pag-alagad sa Ginoo. Number 1 kitiri, ang ginatawag sala. Amo na bala mga kabyanan nga sa aton nga pag-alagad kaysa madasig kita magsunggot. Madasig kita ma-discourage. Madasig kita maguntat kay nga may mga sala kita nga wala gyapon naton ginbuy-an. Wala gyapon naton gintalikdan. Nagapabilin kita dira. Amo na nga sa tagsa kation gani ko kaysa nga mataymingan nga ang pulong sa Ginoo naghambal na nungod sa atong sala. Matalikod kita dayon kay masiling kita nang ginaigo. No. Inatungol kay nagapabilin kita dira mga kabyanan. Nga kuntani dapat na naton inatalikdan. Kay ang pulong sa Ginoo nagasilinggid nga siling niya gani pagahuklasan ta ang aton kaugalingon sang tanan nga nagasablag sa aton. Tanan. Let us throw off kuhaon kinaton everything that hinders. Man kadamo kayo mga kabyanan sang nagahinder sa aton eh. Isiling naton among ding sala nga nagawgakom sa aton. Man madamo nga klase sang sala sa aton kabuhi nga amo ining nagapugong, amo ining nagapabugat nga hindi kita mangin mapuslanon sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Madamo. Hindi ta na pag-elaborate kay kadamo-damo sa mga sala sa kabuhi ta nga nagapugong. Amo na nga hindi kita makapadayon. Amo na nga hindi kita magamit sa pag-alagdan sa Dios. Amo na nga madasig kita manunggod. Ano pag not only ini mga sala kundi mga bagay nga naga-distract sa aton. Madamo nga mga butang nga tuod nga naga-distract sa aton. No? Labi na gid sini nga kalibutan o nagid. Ang naga-distract karon sa aton nga pag-alagad, amo ini ang kapikaduho. Kakulangan. Pero abyan, halin sang una, hasta subong, no? Siling kita pigado maghihapon. Sa totoo lang mga kabyanan, madamo kita sa pagpakamayo sa Dios. O galing kita lang yan nag-claim nga pigado kita eh. Kita lang yan nag-claim nga nabudlayan kita. O sa totoo lang ginabuligan kita sang Dios. Madamo ka mga butang nga naga-distract sa aton. Ginatulog nato ng pariyo naton nga tao. Tuod, no? Di sila nga diri, uklasan na naton. Ano pag makita naton nga masiling naton, nagapugong sa aton, amo ni mga wrong priorities. Kabalo ka mo mga kabyanan siningation sa aton subong nga panag-on. Agi natudlo gid sa aton sang kalibutan amo nga kinahanglan magtipon kagid sang damo nga bahandi. Amo ginaya. Kay kung wala ka bahandi, hindi ka pagkilalahon sini nga kalibutan. Kaya mo na nga kita nga tao, grabe man naton nga himakas. Grabe man naton nga pangabudlay. Hasta nga nalipat na kita, nga kuntani ang first priority sa aton kabuhi amo ang Dios, pero nalipatan naton. Na sidetrack na kita. Amo na nga wala na ta panahon sa Ginoo. Kung may panahon gimanta sa Ginoo, malipot na lang. Madali na lang. Gadali. Bisan pagani magsimba, gadali. Sige, tanaw sa oras. Saan o pa ni matapos pa? Wrong priorities. Kay abi naton, amo na ang pinaka-importante sa aton na kabay, pero hindi abyan. Ang pulong sang Dios nagasilinggi kang nagapanawagan gid. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Uklasan ta, kuhaan ta. Amo na bala mga kabyanan sa kung nag-intra ka sa dalagan. Kinanglan ka disiplina.
Hindi man na pwede mag-intra ka sa dalagan, tambok ka. O, di ba? Kapoy na iya, budlay na magdalagan. Disiplinahon nga makuha ina nga mga kabugatan. Agor nga magdalagan ka, mangin mamagkan. Mangin mahapos. Amo man na sa pag-alagat mga kabyanan. Kung madamo kita sa aton kabuhi nga hindi amo ang priorities, mabudlay ng pag-alagad sa Diyos. Let us lay aside. The call to lay aside hindrances. And then, ikatatlo diri nga makita naton. Verse number 1 sa gihapon, siling niya, kag ang sala nga nagahugakom sa aton, kag dalaganon ta nga may pagbatas ang palumba nga ginaatubang naton. So, na dito nga makita naton, the cloud of witnesses, ikadua, the call to lay aside hindrances, then ikatatlo nga makita naton diri, the endurance of the race. Amo na ning pinakamaayo. Abiyan sa palumba nga ginatawag, wala kada sang endurance kung wala ka ga-practice. Kita mo na sila, formiro ga dalagan sila kun aga, sunod sina ga amat-amat na adlaw, hasta nga utong adlaw ga dalagan sila hasta nga hapon. Para nga may ara sila endurance. Inablang ma-maintain nila ang ila speed, bisan pa init, bisan layo, bisan ano kakapoy, pero ma-maintain, nagapadayon sila. No? The endurance of the race. Amo na kinanglanon nato. Susuling niya, kag dalaganon ta nga may pagbatas. Dumdumon naton makabyanan na mo ni. Sa kabuhi naton spiritually, suling niya diri, let us run with perseverance the race marked out for us. Kay number 1, each believer has a unique race designed by God. Designed by God. Kada isa sa aton may ara unique nga gin-design ng Dios sa aton spiritual life. Nga dapat naton padayunon. Nga dapat kita batason naton. Padayunon naton sa aton na kabuhi, mga kabyanan. Nga, ang spiritual life, hindi niya abyan hapos. Kita mo anong hambal sa Ginoo sa aton? Anong hambal sa iyang mga pulong? Kung luya mo magsunod sa akon, pasana ang imo cross. Hindi mahapos ang pag-alagad sa Ginoo mo. Pero siling niya batason naton. Antuson naton. Kaya hindi mahapos. Agwantahon naton. Kaya nga kahibalo kita. Nga ang nagabatas, ang nagaantos, ang nagapadayon, nagaangkon sang kadalagan. Nagaangkon sang matutuod nga kalipay. Kag nagaangkon sang kadalagan sa kabuhi, kadalagan nga hindi material, kundi kadalagan nga eternal kaupo ng Diyos. Diabyan, ay do nga ikaw kag ako may mga kabudlayan. Ay do nga ikaw kag ako kaysa nagasiling nga namin na isurrender. Namin na equate. Tanan mahambal kasi na. In fact, malawig nga panahon nga wala kita makabalig sa aton nga broadcasters kay nga tungod sa mga ginatawag naton mga hindrances kag mga ginatawag naton nga kung kaisa kaluyahon sa aton nakabuhi. Pero kapasalamat kita kay may mga tao nga nagapangamuyo. Nagapalingon amo na kinahanglan ang cloud of witnesses. Tulukon naton sila. The heroes of faith. Nagpadayon gani sila nga abi kita hindi. Pati kadamo sa mga discouragement. Pero batason naton. Pod, no? Kaman kabalo ka mo mga kabyanan. Kundiin pa to gani nga nagatinguha, nagapadayon, madamo sa mga ginagamit agad nga kita malasayan. Agad nga kita magluya. Agad nga kita hindi na magpadayon. Pero kapasalamat kita nga may Ginoo kita. Dumdumon gali naton nga iti sa race. Dalaganon naton ini. Kani padayon kita. Antuson naton, batason naton. Kay bisan pagani ang mga tumuluo sa tuanay. In fact, si Apostol Pablo gani, no? Pero may ginapriso, pero ara sa prisuan, pero gawali. May mga balatian, pero gawali.
Di kita ya, hambal sa tao, mauntat na ta. Oh, kasakit man. Amo na nga padayon gali kita mga kaabyanan. And then, katapusan diri nga makita naton. Verse number 2, anong ihambal? Hindi ta pag-ibulag ang aton panulok sa kaisos, nga sa iya na sandig ang aton pagtuo halin sa ginsuguran, tubtob sa katapusan, ginbatas niya ang mga pag-anto sa krus, kag wala niya pagsapaka ang kahuluyan sa pagpanginmatay paagi sini, tungod sang kalipay nga nagahulat sa iya kag karon nagalingkod siya sa tuo sang trono sang Dios. Abyan sini nga aga, running the race of faith, the cloud of witnesses, the call to lay aside hindrances, the endurance of the race. Then katapusan diri nga makita naton verse number 2, the focus on Jesus. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. Focus kita, fix our eyes on Jesus. Amo na kanami, no? Amo na iban nga nag-entra sa palumba. Wala niya gatulog kita mo, katanga na sila mo. Wala nila ginatulog ang ila ginagyan. Wala nila ginabalikid ang sa likod. Wala nila ginalingi ang sa kilid. Diin sila nagatulog sa kadalagan, sa trophy, sa reward. Dito sila nagatulog. Diri makita naton, sila niya, the focus on Jesus nga. Jesus is both the starting point, author, and the finisher, perfecter of our faith. Ituod ma. Sino ginatuuhan naton? Sino nagapakamatarong sa aton? Sino mag-reward sa aton? Hindi bala si Jesus? Wala isang tao nga mag-reward sa aton. Diri sa kalibutan, only Jesus. Sa iya kita nagsugod, sa iya man kita matapos. Amo na abyan nga sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Fix our eyes on Jesus. Hindi ta pagtulukon niya si pastor. Hindi ta pagtulukon si utod, si abyan, si brother, si sister, rin nato niya pagtulukon. Each and every one of us nga may ara kita nagakalain-lain nga mga diferensya. Pero si Kristo Jesus is the perfect example sa aton nakabuhi. So that is why fix our Jesus on Jesus. Fix our eyes on Jesus. The focus on Jesus. Dito kita sa iya focus. Panawag, palapit, istorya pirmi sa Ginoo. Kaya mo na nga katigali ka namin mga kabyanan sa aton nakabuhi ko ng aton matara lang kay Jesus. Wala gatulog sa mga material ng mga bagay. Kaya mga material ng mga bagay, kakadula na. Ibindo nga kinanglanon ta na, bulig ta na sa ministry. Pero hindi naton dira pag-fix aton mata kundi kay Jesus. Dira kay Jesus. Tuod, no? Kung hindi mo bala pag-isintro mo panulok sa kay Jesus, sa pag-alagad nimo sa Ginoo, ma-surrender ka. Ma-retreat ka. Nga, masiling ka kakapoy. Masiling ka, wala gid. Wala gid kumahimo. Pero kung i-fix mo imo mata kay Jesus, matingala ka lang among Ginoo, nagagamit, nagapangita sa pamaagi, nga ang imo mga discouragement ma-comfort. Amo na ka namin sa Ginoo mga kabyanan. Amo na ka namin. He is our best example sa aton nga pag-alagad. Kaya nga sila nga diriyo, ginbatas niya ang mga pag-anto sa krus, kag wala niya pagsapaka ang kahuluyan sa pagpanginmatay sini. Yamakon mo. Si Kristo gani ginlansang sa krus. Kabalo ka mo mga kabyanan, once ngay lansang ka sa krus, amo na pinaka makahuluya sa imo nga kabuhi. Pero si Kristo wala mahuya. Nagpalansang sa krus. Kaya mo yan to ang pamaagi, ang palagyan, agad nga ikaw, kag ako mapatawad sa aton mga sala. Tiyabi ko si Kristo Jesus wala magpalansang sa krus. Kung naguya-uya manabi. Kung wala niya abi ginhimo yan to, maano kita. Amo na. Jesus Christ is our best example. Ano pa? Nasiling niya, tungod sang kalipay nga nagahulat sa iya kag karon nagalingkod siya sa tuo sang trono sang Dios. Just imagine. Kung i-fix talang gali aton panulok sa Dios kay Jesus Christ,
makita naton ang reward. Anong reward niya diri? So una, kita naton nga nangin example sa aton. Tungod siyang kalipay nga nagahulat sa iya mo na nga padayon sa. Ikadua, naglingkod siya sa tuo sang Dios. Ya mahapon mo na. Araw siling niya. Kagkaroon nagalingkod siya sa tuo sang trono sang Dios. His reward. Na bot sing ganon mga kabyanan. Kung our focus is on Jesus, He is our best example. And He is our best rewarder. Man ka namin namiya kung ang Ginoo mag-reward. Sa akon, sa imo, sa aton. Sometimes sabi kita, gatulog lang kita sa reward diri sa kalibutan mo. Hindi sa Ginoo, kung ari pinakanami. Once ngay focus lang aton panulo kay Jesus, man ka nami abyan sa reward. Eternal. Wala yan sing katapusan. That is why abyan, our eyes must stay on Christ, not on people, not on problems, not on pleasures, or not on material things in this world, but on Jesus. Good, no? Kay man abyan, once nga ang aton panulok, ibulag naton sa Ginoo, makita naton ang damo-damo nga mga problema. Makita naton ang damo-damo nga mga diferensya. Dira na dayon kag magluya kita. Dira na dayon kag ma-discourage kita. Pero once we fix our eyes on Jesus, He is our best example and He is best rewarded for us. Sabi yan. Never mind the people behind us. Never mind the problems we face. Nga itong ginatubang everything. Fix our eyes on Jesus. Sabi yan, sa pag-alagad na ito sa Ginoo, it requires encouragement. Amo na nga isa sa mga prinsipyo sa aton nakabuhi nga dapat naton hindi pagkalipatan among magpabilin sa Ginoo. Magsugid sa iya sa mga bagay-bagay, sa mga problema, sa mga kabukatan, ngaton ginaagyan. Ngaton ginatuban. Itugyan naton ang tanan sa iya. Kaya ang Ginoo amo ang aton bulig. Amo ang aton gabay, amo ang aton comforter, amo ang aton encourager. Wala na sa iba. Kaya biyan, sa siningaga. In order to run the race of faith successfully, faithfully, always remember the cloud of witnesses. Amo ni mga heroes of faith. Always remember there is a call to lay aside all hindrances. Kuhaon tagid ang kakason tagid, kuhaon ta sa aton nga kabuhi. And always remember the endurance of the race. Ilan batason tagid. Just like what the Lord Jesus Christ has done para sa aton. Batason tagid. Katapusan, let us fix our eyes on Jesus. Focus on Jesus. Jesus is the everything sa aton nakabuhi. Wala na sang iban. Abiyan. Abiyan siningaga, first of all. Ayan, isa man ikaw katumulo kasubong nakon. Ayan, isa man ikaw katumulo nga kasubong sang madamo nga mga tumulo nagaagom kag nagaagi sang mapiot kag mabudlay nga kabuhi. Nga nagasiling ka man ka isa nga ang grabe na gid niya kabukat. Nga birte gid niya kakapoy. Abiyan. Remember the cloud of witnesses. Remember to lay aside
sa tanan nga mga butang nga nagahindras. And remember the endurance of the race. And the most of all, fix our eyes on Jesus. Agod nga, ang makita naton, ang Diyos nga aton manuluwas, ang Diyos nga mo ang tanan sa aton nakabuhi. Hindi ang mga kabugatan, hindi ang mga problema, hindi ang kung ano-ano pa, kundi si Jesus. The author and the finisher of our faith. Kaya siya mo ang mag-reward sa aton. Wala na yan sa iba. Kaya padayon na yan. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya hindi ka nag-aisahan nun. Wala ka nag-aisahan nun. Madamo ang nagapangamuyo sa imo. Madamo ang nag-encourage sa imo. Padayon na yan. Ayan, manugay na ikaw nagtalikod sa pag-alagad tungod sa na-discourage, tungod nga nasandad, tungod sa mga problema. Abiyan, balik, padayon. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya bisan si Jesus Christ, naagyan niya na tanan, pero wala sa mag-surrender. Nagpadayon sa. Siya ang pinakamayo naton nga example. Abiyan sining aga, ayan ikaw nahadlok. Ay, hindi ko magkristohanon kay kung magkristohanon ka, amo man na damo mga problema, amo man na agyapon. No. Abiyan sining aga. Si Kristo Jesus amo ang sabat, amo ang tanan sa ato nakabuhi. Ganito uhi si Kristo. Ilalaha siya nga Kristo kag Dios sa imo kabuhi, kag batuna siya nga manuluwas sa imo nga kabuhi. Hindi pa uli ang tanan. May panahon pa. Ilalaha nga si Kristo Dios, tuoy siya sa imo tagipuson kag batuna siya nga manuluwas sa imo kabuhi. Ang ginugid magapakamaya pulong siningaga. Amay nga langit nun Dios nga gamahanan, salamat gid siningaga. Paghatag naman nimo sa isa kadako kay gayunan, tadi ang Ginoo nakapamalandong kami sa imo pulong. Abay pag Ginoo yadto nga mga pulong magapalikon sa amon kabuhi. Kag Lord siningaga, tugyan akong sa imo mga tumuluo nga may mga kabugatan sa ila kabuhi. May mga problema. Hayhan, problema Ginoo financial, problema Ginoo relationship, or problema Ginoo family. Lord, pray ko sa imo, ikaw gid magpalig-on sa ila. Ipakita nga ikaw Dios amo ang tanan, hindi ang problema. Ipakita Ginoo nga dako ikaw sa problema. Nagbuligi Ginoo nga masolbar, kay ikaw Ginoo magaupod kay magabulig sa ila. Kag Lord, sining aga nagapray man ako sa imo sining nga FM ministry. Ikaw na kabalo kag nakakita, kung ano Ginoo makinanglanon. Gapray ko Ginoo kabay pa ina mahimun-an, suno kagayon sa imo kabuton, kaway kami mimo sa amon lang. Kanin tanang ginasali kag ginatugyan lang gid namon sa imo. Kamay pagdayaw kapag pasalamat sining nga aga. Kasalamat Ginoo sa mga prayer partners. Salamat Ginoo sa mga tagipusoon nga maalwan nga nagasakdag pinansali bisa sa mga gagmay apang Ginoo, salamat nga ra sila. Ipanumbalik ang pagpakamaayon sa ila Ginoo. Ag Lord God sining nga aga, salamat sa imo pulong. Kabay payad ko mga pulong magapabilin sa among tagipusoon. Amo ni ang pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Dios sa maluwas. Amen. Okay, madamo nga salamat kasi tanang nga birthday, ari kinang para sa inyo. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Happy birthday sa tanan nga naga-birthday sining adlaw, kag belated happy birthday sa naga-birthday kagapon. In advance happy birthday sa maga-birthday pabuas. Ang Ginoo gid magapakamayo sa inyo. Happy birthday. God bless you. happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy.
Okay, sa liwat, mayong aga kag madamo nga salamat sa inyo pagupod kapag pagigupod sa sininga programa, sininga aga. Medyo hindi gid mayong internet naton diri kag hindi ko makita ang mga comment kay Waigit ang aton internet, no? Pastor Johnny Dayuno, good morning, Pastor. God bless, no? God bless dira sa Sipalay. Pero sa akon nga monitor, wala gid, hindi ko gid makita ang mga comment, no? Pero pasensya lang gid. Sige lang kay amo gina ang aton nga internet diri. Wala, dula-dula. Pero maabot kinantion nga God will provide tagaan kita sa insakto gid nga internet sa Ginoo. So sa tanan-tanan nga nagaupod kag nagapakigupod sa aton sining nga aga, madamo gid nga salamat sa inyo kag gabay pa nga padayon kamo sa pagpangamuyo ini nga programa magapadayon man sa matag adlaw gid nga tanan. Sa tanan-tanan nga nagpakigupod sa aton sa Facebook Live, sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa ila dira mga transistor radio. Salamat gid sa inyo tanan. Ang Ginoo gid magapakamayo. Kita ay naman kita buwas nga adlaw, the same hour, the same station. Ang inyo alagad sa kahanginan, Pastor Arnel Midis sa Bantayan B Fellowship Baptist Church. Kaya good morning galit dira sa kay Dodong Sarmiento nga nagapamati man sa aton sining aga. Salamat gid dira sa inyo. Good morning and God bless us all. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM.